What's up everyone? Welcome back again to my YouTube channel. So ngayon pag-usapan natin kung paano nga ba makakuha ng investor para meron kang merong sumuporta sa negosyo mo. Alright, so bago tayo magsimula sa ating topic ngayon, okay, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe para po updated po kayo sa ating mga bagong video. At the same time, pag naabot po natin yung 100k subscriber, magpapag-giveaway po tayo. Salamat po! So tara na sa ating topic ngayon. So makita nyo sa ating video o kaya naman sa ating picture, itong thumbnail, bago nyo po i-click tong video na to, makita nyo po na meron akong kadil doon. Okay? So dati meron akong mga investor. Meron pupunta sa office natin tapos mag-invest. Okay? So paano ko na-close deal yun? Madali lang naman talaga mag-raise ng fund kapag meron kang napatunayan. Sabi nila, success begets success. Money begets money. Pag madami ka nang naiipon, mag-iipon ko ng madami. Hindi na natapos yan. We have no contentment. Parang ganoon din sa pagninegosyo. If you want i-investor, kailangan meron kang mapatunayan sa kanila. Kailangan maging totoo ka. Na dapat meron kang naabot na success sa buhay mo. Kasi naniniwala ko na kapag pinagkatiwalaan ka sa maliit, pagkakatiwalaan ka rin sa malaki. Kasi alam nila naging success ka dyan eh. So, ibig sabihin, sa maliit kaya niyang i-handle, so paano pa kaya sa malaki? Okay, so, kumbaga mapapaisip ka eh, kung ito, napalago niya yung 1,000, hindi dapat kaya niya rin palaguhin yung 100,000. Kasi nga, kung kaya niya mag-manage ng maliit, kaya niya rin mag-manage ng malaki. Yan pa yung principle na totoo. Bakit? Kasi nasa Bible po yan. So, that time, madami nag-invest. Okay? Ang problema lang kasi, kumbaga, kailangan mo rin talagang i-balance. Kasi naniniwala din ako sa principle ng Bible na ikaw ang magtatanim, iba ang magdidilig. Pero, sino ang mag-i-increase? Sino ang magpapalago? Ang Panginoon. Hayaan natin na ang Diyos yung magpalago. Yung pera, darating na lang yan. Yung investor, darating na lang yan. If we are profitable, okay, kung talagang minamanage natin ng maayos, at hayaan natin na ang Diyos ang magpalago. Binigyan natin yung best natin, okay, responsibility natin yung bantayan, responsibility natin na gawa ng paraan yung mga problema, okay, si responsibility natin na tayo yung magtanim, tapos tayo yung magdidilig. Pero huwag niyong kalimutan na ang Diyos ang mag-i-increase. Hayaan nyo na ang tao ang lalapit sa inyo. Hayaan nyo na sila ang mag-i-invest sa inyo. Huwag yung kayo yung habol lang habol sa investor. Dahil nangyari po yun sa akin. Okay? So, tuloy-tuloy lang tayo. Okay? Yung pera, darating na lang yan. Okay? Basta meron lang basta ang pinaka-importante dito, okay? Na kailangan mapagkakatiwalaan ka sa maliit. Yan lang eh. Yan lang yung sekreto. Wala nang iba para makahanap ka ng investor. Okay? At may mga stage 1, stage 1, stage 2, stage 3. Kung talagang time mo na, it's your time. Ingat-ingat lang tayo. Huwag natin kalimutan yung guide ng Panginoon. Ipapray natin yung guidance ng Panginoon kasi idadirect ka niya sa tamang tao na mag-i-invest sa business mo. Alright, dito muna tayo. Bago tayo matapos sa ating video, excuse me, meron tayong nagawang libro para po sa inyo, Negosyo Reality. Okay? Para sa mga magsisimula ng negosyo, mga nagsisimula ng magnegosyo, at sa mga may problema sa negosyo, baka dito nyo po malaman yung solusyon. Okay? So, itong libro na to ay medyo may kamahalan o medyo mahal, pero dito nyo malaman kung bakit mahal po ito. Alright, kung gusto nyo pong bumili ng ating book, nasa description po yung Facebook page link po natin. Click nyo lang po yan, tapos madadirect po kayo sa ating Facebook page, okay, natin na official. Bago lang po yan, huwag niyo po kalimutan na i-like and follow po yung ating Facebook page para po malagdagan yung ating followers. Kapag nag-message po kayo, dali-dali po namin re-replyan yung message niyo po at pag-usapan natin kung paano natin i-deliver itong libro na to. Salamat po sa inyong panonood and see you on my next vlog. God bless.